righteous shall live by faith. The righteous shall live by faith. Verse 4 is our focus verse that says, see, the enemy is puffed up. His desires are not upright. But the righteous person will live by his faithfulness. Again, the righteous person will live by his faithfulness. Say, faithfulness. Now, the prophet Habakkuk lived during the time of injustice and national turmoil when he wrote this. Kada bitang ang pagkadautan rampant. Kung sa ato pa karon, corruption. Wala pa man tayo ebidensya. Usahay mo kung mamali ang ato ang panlantaw ba? Mali ang ato ang perception. Majority, marami ng corruption. Pero I think all. So inana ang situation when Habakkuk stated this statement. Evil seemed to prosper. Atong mga billions man. Ako wala ko'y para sa ako, dili man ko ever since pa yun nag-meet ni Pastor Jim, ingon ako sa iya. Ako, in politics, dili ko mo stand nga. Publicly, I will stand for this. Wala na siya, nag-istoryan ni. Pero, sometimes, manggod ka na mura tagmat, tintal ba nga mo, banat, ana. But then, igsoon, dili, kung sa ato karon sa atong conviction, sa ato ang heart, makaingon ta. Dili kay asa ta ni dapig ug unsa makita nato ang sitwasyon. Now in the time of Habakkuk, here comes this man of God. Igsoon na feel niya, he was surrounded with evil. Makita jud niya in his own eyes. Magsikat pa man gyud ni mga dautan. Nagapanghambog pa man ni mga dautan. They are proud of what they are doing. Kung nila isip-isip, makumpare baka nato ang time ni Habakkuk in our time. Unya sa panglantaw nato karon siya nga ang tanong to murag naghimo og matarong mo may gidaog-daog. The time of Habakkuk, mga igsoon, the righteous seems were suffering. That's why Habakkuk questioned God. Why do you allow this? But take note, ipahinumduman si Habakkuk sa Ginoo that the proud will fall. The proud will fall while those who trust in Him will live. Can you say amen? Now, this verse in the book of Habakkuk in the Old Testament later became the foundation of the New Testament teaching of justification by faith. Romans chapter 1 verse 17, Galatians chapter 3 verse 11 quoted the statement. And in short, ang pagtuo mao'y tinubdan sa kinabuhi o pagbarog sa matarong bisan sa kalisod. We believers, we Christians should stand firm to what is right. Amen? Saan na mo agit ang mga kalisod? Yung gani-ganina, wala man ta nag-alagad sa Ginoo para gisaaran o kanang nindot. All of us makaagi og mga pagsulay, kita tanan makaagi og mga kalisdanan. Sa ako walang personal life,
dili maihap ang kalisdanan. O dagwining murag na upaw na ko. Di unta ko mulingkod sa tubang, kita mo yun akong upaw. Siguro kung wala pa si God, wala na ko'y buhok sa ka-stress. Kung di na kayo siya fresh nga testimony, but sa among pamilya, sa time sa COVID, my family, na COVID. Kabalo siguro mo sa feeling bitaw nga murag madlok ang tao sa inyo ha. Highway raman na mo ang balay. Yung madungan din mo na, COVID mo ni sila diri. Doon nga na nakasulod. Akong ugangan, kaya nasa balay, akong asawa, hapit na matay. Tungod kay na-complicate sa iyahang lungs, di na siya kaginawa. Even the nurses sa hospital, kaya pagsulod niya sa hospital, wa man siya na-diagnose nga COVID. Later, ako ugangan na ato dito kay na hospital pod og na-diagnose nga COVID, na-apil na siya. Wa na nurse mo sulod. Murag iitsa na lang natambal. Kaya ako nasa balay, kakurog-kurog. Kura isa. Kaya akong anak na pusti ka sa kwarto. But then kung wala tayo pagtuo, maka-question punta sa Ginoo. Fast forward last year. Grabe nga pagsulay. Thank you sa inyong prayer. Sa amoa. Nakasurvive yun me. Bisan until now, akong anak, nag-dialysis siya. Ba't buhi pa siya? Yes. Ang akong wife, diagnosed stage 3 cancer. Thanks God. 2 na hapit sa next month. 2 na buhi pa siya. Amen. We keep serving God. Wala na mo gilantaw ka na nga sirkumstansya. Wala na mo gi-question si Lord. Ano man ni Lord, ang alagad man minimo. Why this happens? Why these things happen to us? But no, because we are called by God to believe in Him. Amen? Yes. So whatever circumstances nga moabot sa atoa, usahay manggod kita, usahay nami atong pagdaig sa Ginoo when we are in good condition. When we are healthy, we have money, we have lot of money. Unsa pa ba? Nindot po atong pagdaig sa Ginoo. But then kung pagsulay, can we still praise God? And take note, the righteous, even naay daghang pagsulay, murag i-crush na ta sa mga pagsulay, sa kalisdanan sa kinabuhi. But the righteous who live by faith can still praise God. Amen? Amen. Now the question, what does it truly mean to live by faith? The righteous shall live by faith. In other words, kita na the theme says, you shall live by faith. Amen? Amen. Nga nung makita, because the moment that we accepted the Lord Jesus Christ, even though we were sinners before, tanan natong unrighteousness, because you have Jesus, the righteousness of Jesus Christ is imputed to us. Sometimes magod the enemy mo yun, makasasala, you're sinners, makasasala ka. And most of the time, ang reason sa uban, invite them to come to the Lord. Let's come to worship the Lord. Adi ko, masangit akong sungay. Adili ko, makasasala ko. Those are the words sa mga katauhan. We could not blame them because they don't know that they have been justified. Or, dili pod sila nakahibalo that Christ died for their sins. Pero kita mga kaigsunan, all of us nga naka-receive ni Jesus Christ, now
if it happens na wala pa kakadawat ni Jesus Christ, now is the time to decide. Gusto na ko dawaton. I want that righteousness of Christ be mine. Amen? Unta sa ito, especially the pioneer of this church, o siguro namatay history na other churches before, long time ago na ta nag-alagad sa Ginoo, or we are a pioneer really in this ministry. Sa kahanginan, 25 years. Kung kuha ko na to ang history, Pastor Jim, naagay bunga, naagay, di yun mula ba yung kawang ang pulong sa Ginoo. Bisan pag naadya sa kahanginan lang, spread out because naaman mo karon. And physical church, you're existing 3 years. That's great. Muna mga igsuon, sa atuang pagkinabuhi, diri sa kalibutan, ang mensahe sa pulong sa Dios, kanunay nag-point sa atua, and kanunay nagaingon sa atua, ang mga matarong nagkinabuhi diya sa pagtuo. Amen? Now, to answer the question, how does it mean to live by faith? Number 1, living by faith means trusting God's plan when you don't understand it. Wow! Wala ko kasabot, but we have to trust. Mawagin gihimo ni Pastor G to start this ministry. So may plano na, wala sa plano man dahil mo ni Lord, if napasay kondisyon, dako kitsa pagtuo. Ako wala ko kasulayan na kondisyonan ako si Lord. Akong imo gini Lord, sige daw, paniwanga ko. Grabe nga manifestation, no? Hagit na. Pagtuo na siya. Una mga igsuon, diri sa TNP family, members and visitors nga naa karon. Dili pod sa mga bisita, dili di aksidente nganong naa mo. You are here right now because gitawag mo sa Ginoo. And God wants you to understand na bisan pa sa back of our mind, ay di man ko worthy, I'm a sinner. Well, of course, the Bible says we are all sinners. No one is righteous, no, not one. If anyone would say we don't have sin, pakaruning nun lang ta. Because human being, most of the time, so itong pagpaningkamot, we can commit mistakes. We are not perfect. But God is calling us in here so that mistakes, that failures, mahinay-hinay natong tama. Amen? Do not worry kung halimbawa mo yung dili pa man ko karon kayo maayo. Ang Ginoo hinay-hinay mo bag-o na to. Walay instant, only noodles na instant. Nga pagtuslog nimo sa ininit, makaon na nimo dayon. But a changed life is the work of the Holy Spirit and with your participation. Kanunay tang mo balik, attend Bible study, balik simba diri, mga bisita. Don't worry unsay at imong history sa kinabuhi. You just believe and trust the Lord. From glory to glory, the righteousness of Jesus Christ will be seen in our lives. Amen? From glory to glory. Walay pinadali diri. So living by faith means trusting God's plan even we don't understand it. Faith begins when understanding ends. Lord, wala na ko sa kanila. Wala na ko kabalo sa imo na ko Ginoo. Dito musugod ang imong pagtuo.
It is completely yielding to God's plan. Unay pagtuo. It is completely yielding to God's direction and mandate sa ato ang kinabuhi. Yes, i-bless ni Lord ato ang understanding. Ang atong mga plano. Pero pag di gan nato i-surrender diya sa Ginoo, di gid mo work si Lord fully. Parehas ni Habakuk mga igsoon, there will be seasons when we question things nga mga nagapangitabo sa atong kinabuhi. But faith says, Lord, I trust you. I trust you. Kasi di na nako masabtan ning mga butang. Di na nako kaya daghan kay mga pagsulay kalisdanan sa akong kinabuhi. Memorize man nato ng Proverbs chapter 3 sa mga batang gagmay. It's a strong declaration that says, trust in the Lord with all your heart. Trusting the Lord with all your heart. Not on our understanding. Yes, naatay, naman good tay iniskwelahan. We have our profession natay, napod tay taas nga IQ. We have our ability. But then the Word of God says, ang atong pagsali, we have to trust the Lord with our heart, not with our understanding. Kaya direksyonan ka ni Lord sa tanatong imo. One story in the Old Testament sa kinabuhi ni Abraham. Iyahang father gidala siya giingnan sa Ginoo. Okay, you go to a land that I promised you. Wala pa, namatay ang papa, na pa sila dito sa sila kaabot sa promised land. Ipakita na po ni God kay Abraham ang lugar. Sige, you go with your whole family to the land that I promised you. Wala siya ni question mga igsoon, unsa man ka dito, no? Nindot ba ka dito? But wholeheartedly, he trusted God and obeyed God. That's his faith. Muna sa ato ang mga kinabuhi, mga igsuon, dunay direction si Lord. Be sensitive lang. Nay direction si Lord. Sometimes manggod ato ang ignore ang direction ni Lord. Tungod kay busy kay ta sa mga butang. Daghan ta gikabalanggan diri sa kalibutan. We have our desires, our plans for ourselves. Mao na hinungdan, I'm not saying adi mo lang di ta mangandoy, di ta mo himog goal, part na ang life. But then dapat kasama uban nato ang Ginoo sa atong plans and goals in life. Para dili nato mag-neglect ang kabubuton sa Dios. God will bless our plans. God will bless our goals. God will bless our desires. Dili man selfish si Lord nga dili niya ihatag na. But in faith, it is yielding. Align nato ang atong mga plano, atong gusto, atong desire with the will and plans of God. Another example, si Abraham wa sa kakita sa lugar nga padtuan sa Ginoo, but obediently in Genesis chapter 12 nisunod siya. Nilakaw siya. Yung si Pastor Jim ganina na, adto na daw mig mga, ano to? Thailand, mga na siya. Isa din nakasakay ng aeroplano. Daghan na. Sa pagkatinood lang, first time nga sakay na kong aeroplano, naadyo ko'y kadlok. It is because, wa magunta kahibalo sa mahitabo dito. But then, kuhaan ko ni siya nga example, kung passenger ta, pasahero ta sa aeroplano,
I don't know, desire yun ako nga makita na ko ang driver sa aeroplano. Pero kung pasahero tang aeroplano, bisag kung saan mo ka-desire, di yun ni mo makita kinsay driver. But you just can hear his voice kung mulupad na, padayong lupad na, magpaila-ila siya. Pero wa ka kita kinsa ng tawana. Kay pagsaka nimo sa eroplano, tuwa na siya naglingkod na. Kunya kung naglupad na sad sa eroplano, di ka kahibalo asa man nimo adto. Inana ang pagtuo mga igsoon. Trust that kanang pagsalig nato nga kini nga piloto ni dadon niya ta paingon ngadto sa atong adtuan. That this pilot will bring us safely to our destination. We trust. Nagtuo tagi-fall na nato, laliman ka maunsa ka sa aeroplano. But we trust the pilot. Kadalon ta sa safely sa ato ang destinasyon. Sa atong kinabuhi sa church, mga igsoon, padayon ta sa pagsalig sa Ginoo. Kanyo sa amen? Amen. Na may mga uncertain nga mga butang, say mga questionably, nagduwa-duwa ta, let us keep trusting the Lord. Bisan pa usahay wa ta kasabot sa dagan sa kinabuhi nato. Ako sa tao na sa pagkatawhanon, nagpastor ko after my graduation sa Bible school. Nagpastor na dayon ko. So 2025 minus 2001, pilan mi katuig ko nagpastor. Pero pag-abot sa mga problema, mga kaigsunan, moingon ko sa asawa, marag maundang na ko. May na lang na ako yung asawa. No. Sa panahon nga ang kalibutan, murag ni datog na ko. I'm so discouraged. Feel na ko even ang mga tao nga gina-expect na ko nga mo-support, wala gyud ni support, bisag hi, hello na lang. Gusto kong asawa, maundang na ko. Ako siyang gipangitaan o pakitaan na anak ko yung resignation. Rest na lang ko para dili ang akong focus sana lang, because right now I am doing business and I'm business for my income. Ano sa tawag na as a living and doing the ministry. Mutahan na sila, saan ka pastor? Full-time pastor? Full-time, ako man host pastor. Ako yung mga simbahan under me. Ano ang negosyo lagi ka? Of course, alang-alang akong singlo ng church, huwag mo ko sweldo sa church. Di man ako pwede yun ng church. Oh, church, kailangan ako 100,000 monthly. Ano yan church? Naman ko'y bayron nun nga balay. Naman ko'y bayron nun nga sakyanan. So I have to work. Pag-abot sa problema, mga igsuon sa akong kinabuhi, not only myself, but my family. Kisulayan ni Satanas. Nariskanis ko, kisa ko yung wala. To tell you honestly, naadyo ko'y attempt of leaving the ministry. First time ko na gi-reveal, even the congregation, wa sila kapal. Only my wife and all of you, ayaw ninyo ko i-chismis. Not only once that I said to my wife, I will stop. Pero bulahan na ninaadete asawa. Kaya mo ay mo pugong. Og mo pa ignite na pod sa fire in serving God. Kasi mga bana diri, be happy. Be thankful kung naay mo encourage. Kung na mo yung wife nga mo support. Kaya mo ginay role sa wife. Hindi po tanan na bana ko, I'm so blessed with my wife.
di wala man sa diri, so dili siya nga kuan sa iyo. Ako sa may pagka-stick ta usahay. Ako sa mo ko man ba kanang usay mata mo gini tama mo ni. Pero dili kay siyang consider. Pero sa ako naga-consider siya. Mo surrender na ko. Basig na nakailas akong asawa diri, ayaw ko niyo i-chismis. Patinuod na siya mga igsoon. Dili lang once, twice, thrice, many times. Kami rang duha. Ibin akong anak wala kahibalo. Strong po akong anak. Isa pag nag-dialysis. Siya nagwali ron sa church. Iko na, itawagan man ko ni Pastor Jimmy Ross. Kaya ako man in charge, magwali ka ron sa church. Puli-puli man mi. Ako anak, ako. Ikaw gihapon mo wali kay itawagan ko ni Pastor Jim, ako yung mag-speak sa ilang Thanksgiving. Awa ko siya ni baliban. Kung mag-dialysis gani ka, 4 hours man na pag-study. 4 hours man ka. 4 hours siya 3 times a week. Sa dialysis center. Ako siyang gi-encourage. Dili makapugong kanang imuhang malfunction sa kidney nimo nga dili ka magpagamit sa Ginoo. Wala pa man ka graduate nag Bible school. On training pa man sila. Pawal. Pagamit sa Ginoo. Di man kinahanglan mo graduate mo marksa ka nga muwali na ka. Kita tanan igsoon, walay dili man good kay graduate kag Bible school, dili ka kawali. Kawali ka. Dili man requirement ang pag Bible school graduate kung muwali. All of us can share the gospel. Yes. Amen. In the streets, ato ang kauban sa trabaho, classmates, we are mandated by the Lord Jesus Christ to share the gospel. Now going back here, igsuon sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud nato nga mupadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Unsa mang pagsulay, bad times man na siya. Di na kumingog good times kit gamay ray tao nga mobiya sa Ginoo because na experience ang good times. Naaman po talag sa. Most of the time, pag dunay kalisod, ma-discourage na yun. Labi na gulay mo encourage, ma-discourage. But then, church, TNP family, padayon ta sa pagsalig sa Ginoo. Amen? Number 2, living by faith means standing firm in righteousness despite of opposition. Labi na ng bag-upata sa Ginoo. We are trying to, or in our workplace, sa eskwelahan, mga young people, nagtrabaho ta. Usahay na ba mo ihimuon ang atong tinuoan, our belief, nalisod ta ma-promote. Wala kay type friends, whatever. Muna uban siguro ng mga Kristohanon mo, dili kay sila vocal in terms of their faith. Kay mahadlok sila. Basig kuanon ko nila ani di na sila mo amigo nako. But dapat kita nga Kristohanon mga igsoon, we should stand firm in our faith, in righteousness, bisan pag ang uban dili uyon. Dili ta pwede mo compromise. The righteous do not conform to the world. May ni Apostol Pablo, do not conform to the pattern of this world. Kung muna yung sistema sa kalibutan, kita nga mga anak sa Ginoo, dili ta mo conform. Dili ta minay, okay ra na, tanan bitaw naghimo. We should practice righteousness as required by us kay mga believers man ta. Because though we were sinners before, sa giingon na nako ganina, kay nituon naman ta ni Jesus Christ, na receive naman nato si Jesus Christ, His righteousness is in us right now. Muna'y nakanindot. We were sinners, and Christ redeemed us. Christ
died for us, and He put His righteousness to us. Kung dili na sa ato ang mind na makasala pa ko, ipasaylo na ta. Inay mong tupad, ipasaylo na ka. Ina siya, matarong ka na. Gipakamatarong na kita ni Kristo. Amen? Faith in God strengthens us to stand firm when others compromise. Hala ng uban, naghimo silang dili maayo, but because we believe in God, because we have a strong faith in God, dili ta mo himo sa ilang gihimo nga dili gusto sa atong Ginoo. Magpabilin ta nga matarong because we believe in God. Totoo man ta. Amen? We are believers. We are not here to compromise the world. Paul says, be on your guard. Kay diri nga kalibutan daghan gyud. Ang yawa gusto birahon ta. The moment na mo decide ta, Lord, magpakabait na ko. Katry mo na, ampo ka, Lord. Biyaan mo tarong na jud ko, Lord. Amen. Ay pagkaog mo. Birahan ka ni Satanas. Ang imong giampo nga dili na ko ato, Lord. Naan na po'y offer mo raglami naman po kaayo. That's why Paul says, be on your guard. Stand firm in the faith. Magmaisugon. Magmaligon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kay suon karon nga panahon pag dili ta ligon, dili ta maisugon nga mubatok sa lipat-lipat sa kaaway, madagyud ta. Maguyod gyud ta sa kalibutan. Kay grabe ang promotion ni Satan. Kung kung kita mga leaders of this church nagaplano ta how to expand the kingdom of God, ang yawa pod, ang evil, si devil pod nagaplano po siya how to distract your good plans. But your faith only can conquer, can defeat the plans of the enemy. Amen? In the Bible, makuha na ito nga illustration. Kanang bitong bisan pag daay daghan kalaban, ma-remember na to ang 3 friends of Daniel. That is, I think, Shadrach, Meshach, and Abednego. Now, in their time, so familiar mo sa story, the king with his council, nagpahimo og dako kay gold nga estatwa. Unya ang king naghimo sa decree nga tanan when the trumpet sounded ug uban pa nga mga tununggon, dapat tanan nga mga tawo mo bow down sa golden statue. Nagipahimo ni King Nebuchadnezzar, if I'm not mistaken. It's King Nebuchadnezzar. And then nahitabo nga dunay pagpatingog, nahuman na ang statwa ug ipatingog na. Naay ni report ni King kini mo siya naligan si Shadrach, Meshach ug Abednego wa niluhod pagtingog sa mga tulunggon. Wa niluhod. I-call attention ang tulog, ipatawag o tinuod ba? Ni-confirm sa, tinuod, wala niluhod because we only worship one God. That becomes very furious sa king. Disobedient ni. Iyahan ka, may your God save you. To shorten the story, gitambog sila ito di pinakainit nga hudno. Amo ni siya ang nindot mga igsoon. Tungod kay nagtuo sila sa Dios nga luwason sila sa Ginoo.
sila nasunog. But then the declaration of the king says, panisan, anybody nga muma sa Dios ni Shadrach, Meshach, ug Abednego. Now in our time, can you stand strong with your faith? Sa ato ang workplace, sa workplace nato, sa eskwelahan, asaman, can you strongly say that you are a believer of Jesus? Can you not compromise with them? Kita nga mga anak sa Ginoo igsoon, ang tinuod nga pagtuo makita sa atong mga kinabuhi. Nga kita nagpadayon sa pagkamatinud-anon bisan sa pagsulay. Amen? So live your faith. Don't just speak. Ako, Kristuanon ko. Dali ra kaayo isulti sa atong baba, Kristuanon ta. Pero by the help of God, by the help of the Holy Spirit, magkinabuhi kita nga matarong atubangan sa Ginoo. Amen? Magkinabuhi kita nga kita giyahan sa Ginoo. By the help of the Spirit, we shall live righteously. Magkinabuhi tang matarong. Lastly, living by faith means pasalamatan siya, pasalamatan ng Ginoo before miracle happens. Kita na ko na diri sa inyo nga. The way you worship God. I love your worship. I love your singing to the Lord. That's declaring who God is. Igsoon, faith praises even before answer comes. Ano bitaw nagadaig data, we should be at church. Ipadayon nato na kay mao naman ta. Kita tong church nga masimbahon, madinalaygon sa atong buhi nga Dios. Bisan pag wala pa naabot ang tubag. I know si Pastor Jim, mao na siya. Wala pa niya gipangayo, nagdaig na siya sa Ginoo. It is a confident that God is working all things for good. Bisan pagwa pa nato nakita, di pa ta siguro unsa may end ana, unsa may outcome ana, but church confident ta because nga mahitabo tungod kay naa tay pagtuo diha sa Ginoo. Hebrews 11 says, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what do we not see. Last example nako. Pa-remember ninyo si Paul and Silas? Na priso sila. You know, ang story sa ilang pagkapriso, napasingin lang sila. When they were preaching the gospel, many are receiving Jesus Christ, following Christ. Here comes a servant, sa tawag ana, binayran bitaw, niya, utag-na siya. Ang babae nagsusuno, samtang si Paul and Silas nagahimog mga milagro, nagasangyaw, napo siya, mauni sila ang mga katawa, alagad sa Ginoo. O, tuo mo siya. Ibadlong sila ni Jesus. Ni Paul, sorry. Ihingin lang. Ang espiritu sa divination atong nga babae. In the name of Jesus. Of course, Jesus himself rebuke. Nawala. Naulian. Na-deliver. Kunya ang master atong nga mananag na nasuko. That's why ilahang gipus si Silas and Paul and Silas in marketplace o gihukman sila, falsely accused that they are violating the Roman law o gipadlak sila. You know, akong gi-review ang story, dili lang di ay nga gipadlak lang sila diretso.
But then, gibunal-bunalan sila before sila gibutang sa priso. Imagine that one, preaching the gospel of Jesus Christ. Many people believe in Jesus Christ. Here comes the accusation. The government punished them. The Roman law execute judgment on them. That time, ang judgment kailang gibunal-bunalan sila. Sa tuwa mo, ikulata sila. Human, gihigtan ilang tiil o gibutang sa prisuan. Nakadungog bata an account in the book of Acts nga nagreklamo si Pablo o si Silas. Lang sa man nagsangyo mi sa pulong sa imong pulong. What were their response? During the night, humana sila gikon, bunog na sila igsoon. I-feel good ninyo na bunog na sila. Gigapos na sila together with all prisoners. Walay account in the book of Acts nga nag-ingon ni complain si Pablo o si Silas. But then, at the middle of the night, sa sulod sa silda, igsoon, they start praising the Lord, worshiping God, declaring the name of God. Suddenly, the earthquake comes. Nakabuhi sila. Sagol manggod. Sa tuwa ko nung malinog, nung dili man ta para sa kung inatong nga sitwasyon, kusog kay nga linog to. Laliman kang ilang gapos na nga tanggal. Ang kandado sa ilahang silda na nga tanggal, na open. Karon, naglinog, layo ra ta. Atong tanganita diri no? Napay komento. Nay komento ba atong bago lagi naglinog katong nga time naglinog ang Cebu na ami sa Bohol. Ang church gilibre mi sa church kay Pastors Appreciation Month. So gilibre mi sa church og trip to Bohol. Together with few pastors under my supervision. Og first night gyud namo sa Bohol, gilinog ang Cebu. Doon ramang ko ng Cebu ug ang Bohol. Kusog sad kaayo dito. Ako makawan na nalagan na sila sa gawas. Ako natulog. Wala pa mo katulog. Nag-updating pa ko sa group chat. Si Mrs. Mugawas na ta. Kung mahulugan pa hinuon ka diha, mugawas ka. But inigsoon, kada usa nato doon na tayo, labi na kumulindol, natay kaugalingon na tong reaction. Natay kaugalingong reaction nato. Siguro in the time of Paul and Silas, grabe ang reaction nila. Na-struck sila. Bisan gani ang guard. After the lindol, maghikog na siya kaya niyan patay na, nang gawas na tanang priso. But you know, gigamit sa Ginoo ang lindol para ma-save ang the jailer and his family. And the rest of the prisoners, because nag-start lang to sila sa pagdayeg ni Paul o ni Silas. Igsoon, our faith, mag-start na siya. Wala pa ta naka-experience sa milagro sa Ginoo. Dapat mag-start na itong mga pagdayeg o pagpasalamat sa Diyos. No, makita na kumauni siya. This church is the result, but is the evidence na naagid tayo pagtuo sa Ginoo. Because your leader in this church, dako og pagtuo. Karon atong himuon as members, padakon po nato atong pagtuo. Amen? Padakon po nato, sabay ta sa pagtuo sa atong mga leaders. Because our leaders are anointed by God.
to lead us. I-bless ta ni Lord and continue to be a worshiper church. Ang simbahan igsuon nga puno sa pagtuo, mao ang simbahan nga magpasalamat bisan wala pa ang mga milagro. Mao ang simbahan nga nagapasalamat bisag wala pa gani natubag, nag-isip pa lang ka. This is our church. Pasalamat na ta, continue sa kasing-kasing attitude nga pinasalamaton sa atong buhi nga Dios. Igsuon ang mensahe ni Habakuk still true until today. The righteous shall live by faith. Faith is not one-time act. It is a daily walk. Kada adlaw. It is trusting when you don't see the things. Standing when you are tested. When you are in trials, you stand firm in the faith. Uban diha ang pagpasalamat. Bisan pagwa pa nato nadawa. Lord, salamat na Lord. Mahuman na ni. Fully useful na ni siya in some other weeks. Amen? Declare ni Pastor Jim kanina, may covered court na diha. Yes! Believe it. Magsugod na igsuon. It will come true. It will come to pass. Palihog ko nato atong pagtuo. Amen? Nasayod ko dunay mga shaking sa atong pagtuo. But expect of a miracle. As this church, the TNP, enters another year, you will continue to live by faith. Will you? Mupadayon ta igsuon diya sa kinabuhi, sa pagtuuban, sa pagtuo. Let us be a church known for faith. Dili ta mahadlok. Amen? We are the church known for trust. We do not doubt. We are the church known for gratitude, not grumbling. Amen? Igsuon, I appreciate your service to God, your faith. But then, kung naaman igsuon sa atong kinabuhi, siguro basig naay room na naay pagduduha. O baka yung tanga kung pagtuo mo ragdi pa kaayo ligon. Karon ang time nga moingon ta sa kay Lord. Lord, gusto nako nga mutuo nimo fully. Starting today, in this church, ipaligon nako ang akong pagtuo diha kanimo. Can you stand up and close your eyes?